Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan.
Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Parurusahan ko ang sinumang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa poon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong di naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adhikay. Pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsasaliksik sa banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakakatiyak at magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad. Kung hangin umiihip sa taong matuwid, ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masasama ay napapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung ipinangangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, ano't sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia.
Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagat ganyan din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa atin pong Ebanghelyo, narinig natin ang mga mapapalad at ang mga aba. Parang Beatitudes ito, pero hindi. Hindi. Kasi, ang Beatitudes kay St. Matthew, ito version ni St. Luke. Kay San Mateo, si Jesus ay nagsasalita sa isang mataas na lugar. Dito, pumantay sila dun sa mga tao, kapatagan. At sinabi niya, mga kapatid, ang ilang bagay. Ang sabi ng Panginoon, mapalad kayong mga dukha, sapagat ang Diyos ay maghahari sa inyo. Mapalad kayong nagugutom, mapalad kayong tumatangis, mapalad kayo kung kayo'y kinapupuutan at magala kayo't lumukso, sapagat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Hindi ba parang kabaligtaran yon? Mapalad ka pero nagugutom ka? Mapalad ka pero umiiyak ka? Mapalad ka pero kinapupuutan ka ng marami? Bakit ganun? Dito naman sa pangalawang section, ang sabi niya, sa aba ninyo. Ano po ba ang ibig sabihin ng sa aba ninyo? Siguro loosely translated to modern Tagalog, nakakaawa kayo. Hindi ba? Parang gano'n. Nakakaawa kayo. Nakakaawa kayo kapag mayaman kayo. Nakakaawa ba yun? Gusto niyo bang yumaman? Nakakaawa kayo. Ayun sabi ng Panginoon, pero lahat tayo yun ang hinahangad. Naguminhawa ang buhay. Mapalad kayo, sa aba ninyo na busog. Ayaw niyo bang mabusog? Gusto nga natin kumain sa mga anli. Pero bakit sa aba ninyo? Pagkas dito, sa aba ninyong nagsisitawa. Di ba gusto natin laging maging masaya? Pero bakit winawarningan tayo ng Panginoon dito? Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri, sa aba ninyo kung kayo popular. Marami ang nasa online platforms ngayon just to make themselves popular. Pero bakit sinasabi ng Panginoon, nakakaawa kayo? Mapalad, nakakaawa. Isa lang po ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin dito. Nung bumaba ang ating Panginoon sa kapatagan, kapag nakatayo tayo, halimbawa tayong lahat, nakatayo sa pantay-pantay na lupa,
pantay-pantay na tungtungan, ibig sabihin, we have a common experience. Nagugutom ba kayo? Gugutom tayo. Gusto ba nating maging popular among friends? Gusto natin. Gusto ba nating yumaman? Gusto natin. Gusto ba nating maging masaya? Gusto natin. Pero tayo ba ay naghihirap din sa buhay? It's a common experience among Filipinos. Tayo ba ay nagugutom? Nagugutom tayong lahat. Tayo ba ay umiiyak? Umiiyak tayong lahat. These are common experiences of ordinary people. Pero ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, huwag mong isalalay ang iyong buhay at pananalig sa mga bagay na nangyayari sa iyo, sapagkat lahat ng yan ay lumilipas. Everything is fleeting. Everything is fleeting. Ngayon, busog ka, mamaya gutom ka. Ngayon, popular ka, mamaya hindi na. Hindi ba? Ngayon, mayaman ka, who knows in a few years, kung mayaman ka pa rin. Everything is fleeting. Kaya po mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag nating isalalay ang ating confidence sa tinatamasa natin ngayon sapagkat iyan ay lumilipas. Kasi kapag isinalalay natin, halimbawa masaya ko ngayon, at masyado akong naging complacent sa aking kasiyahan, pag nawala na yung kasiyahan ko, paano na? Ano na mangyayari sa akin? O paano pagka nawala na yung aking savings, yung aking kayamanan, paano na? Paano na pag nawala yung aking kalusugan? Paano na? Ano mangyayari sa atin? Kaya kinakailangan mga kapatid, hindi nakasalalay sa mga lumilipas na bagay ang atin pong disposisyon at pananaw sa buhay kung hindi dapat ito ay nakasalalay sa Panginoon. Yun po ang sinabi sa ating salmong tugunan. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Kung malalim ang pinanggagalingan ng isang tao, hindi siya basta-basta maaapektuhan ng external circumstances. Ano po ang sabi sa aklat ni Propeta Jeremias? Ang sabi niya, ang nananalig sa Panginoon ay parang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Matuyo man ang ilog, dumating man ang tagtuyot, ano man ang mangyari, hindi siya mababagabag at matitinag sapagkat malalim ang kanyang ugat. Mga kapatid, magandang tanungin sa ating sarili sa linggong ito, gaano na ba kalalim yung ating ugat? Madali ba tayong naaapektuhan ng mga nangyayari sa paligid natin? At nararatel ba tayo masyado kung yung ating complacent, kung yung ating sitwasyon ay naiiba? O sinasabi natin sa sarili natin na ang Diyos ang bahala? Meron pong magandang sinabi si Saint Teresa of Avila. Ang sabi niya, let nothing disturb thee, nothing affright thee. All things are passing, God never changes. Huwag kang mabagabag, huwag kang matakot. Ang lahat ng bagay ay lumilipas. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Magbago man ang kapalaran natin, dapat merong isang hindi magbabago sa atin, yung pananalig natin sa Diyos. Mga kapatid, pag nilayan natin habang tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, gaano ba kalalim na yung tiwala ko sa Diyos na hindi ako basta-basta matitinag ng kahit ano at hindi ako basta-basta madadala ng kahit anong mabuting mangyari sa buhay, mabuti o masama. Magandang ito po ang tanungin sa ating mga sarili sa gabing ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen.
pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang naghahangad na mapabilang tayo sa mapapalad ng kanyang kaharian. Ang atin pong itutugon, Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang pagtitiwala sa mapagkalingang Diyos ang magpatatag sa pag-asa ng mga mahihirap, nagugutom at nauuhaw sa katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga tumatangis at nalulumbay ay makatagpo ng kaaliwan at pag-asa sa Diyos na patuloy na nagmamalasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga hinahamak, kinamumuhian, at tumanggap ng upasala ay payamahin sa pusong mapagpatawad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang tayong natitipon ngayon ay gawing panuntunan sa buhay ang mapalad sa kaharian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Upang ang mga yumaong sumunod sa batas ng mapapalad ay gantimpalaan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibilang kami sa mga mapapalad sa iyong kaharian. Amang mapagkalinga, tulungan mo kaming magalak sa harap ng mga pagsubok sa pag-asang mapapabilang kami sa mapapalad sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagsawakay na ito, sa katawan sa dugo ng Panginoon Kristo, at sa pakikinabang ang buhay na walang hanggan. Ang pakikinabang sa katawan ng Panginoon Kristo, huwag pagkukumat parusa sa kasalanan ko. Alang-alang sa inyo ka ng pag-ibig na katapos sa akin palumilinas. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem,
dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.